ng mga Pinoy na pagkain. So, pag-pray po natin. At ganoon din po ay ating pong isinasama rin po sa panalangin o sa ilang announcement. Ang prayer request na rin siguro marahil, no? Taytay o Manila Camp na camp meeting po nila. Dahil magandang pagkakataon dahil hindi sabay na sabay ang gawain po sa Taytay Camp o yung Taytay na sa pangunan ni Pastor Ruel at ang ilang mga kapatiran dito sa Manila ay nakalihis ng bahagya yung kanilang gawain. Sa maabutan pa natin yung ilang gawain nila. At sa December 26 po, ang ating Pastor Ray ang mangaral po sa last night. So pag-pray po natin na gamitin ating pastor from Malolos. Tayo tutulak po ang ating pastor para siya po maging tagapagsalita sa huling gabi ng camp meeting naman ginagawa po sa Taytay Church, diyan po sa Overcomer Center, Worship Center. So pag-pray po natin ang ating pastor na nawa po gamitin siya ng makapangyarihan at bihibihira na rin naririnig ang ating pastor sa mga ganitong gawain. So pag-pray po natin. At kalinsabay po nun ay pinapanalangin din natin ang pagdating ni Nathan Gray. Ito po isang batang ministro, young minister from New Zealand. At siya po ay darating sa perten sa ating inang bayan. So pag po natin na siya po ay maging pagpapala sa ating lugar. Dahil po siya ay, kung dahil magkakamali, kung hindi titira kay pastor, ay titira po rito sa ating church. Sa mag-hotel siya, ay meron namang, tawag ito, balkonahe. May kusina, may aircon. So, siya po ay young minister. At pag-pray po natin dahil Merkules pa lamang po ng gawain po natin, ay mangangaral na po siya. Next week, si Nathan Gray po, batang-bata po ito. At ganoon din po, sa Wednesday, mangangaral po siya. Sa Linggo, mangangaral po siya. Sa Young People, mangangaral po siya. So, kakain po tayo ng ng lutong New Zealand. Parang ganon. So, ganon din po mga kapatid, ay patuloy natin pinapanalangin ang mga ilang nabanggit po na kahilingan po rito. Si Brother J.O.S. po ay humiling ng panalangin para sa kanya pong vacation schedule. Dahil po nagkaroon ng problema, nag-resign po siya sa trabaho. At nasabi ko ito sa mga kapatiran kagabi. At hanggang January 5 na lamang siya. At kaya lang po, may sumulo po sa kanyang kumpanya. Tapos na po kasi yung kanya pong kontrata. At kaya humiling siya dahil baka mapaaga po ang kanya pong uwi, pabalik. February 1, uwi siya. February 15, alis na kagad siya pagkakasal. Parang alis na kagad po siya. So, humingi po siya ng panalangin. Naway, bigyan siya ng magandang bakasyon naman ng kanya pong bagong papasukan. Mas maganda po ito dahil manager na po talaga po ang binigay po sa kanyang posisyon. At iikot po siya sa United Arab Emirates po. So, yun po magiging trabaho niya. Mas magandang benepisyo. Pwede rin po niya kami papuntahin doon, mamasyal, at makasama po ang mga kapatiran natin sa lugar ng Dubai. So, pag-pray po natin kung loobin po ng Panginoon na siya po makasama po natin sa next year. So, ganoon din po mga kapatid, nakakalungkot po to na balita. Siguro familiar po kayo sa ating kapatid na si Reverend Lonnie Jenkins ng Ohio, no? Hindi ko alam kung anong church po ito, ano pangalan ng church nila. Hindi man Happy Valley. Pero alam ko, banda sa Ohio. Ang lugar pong ito. At siya, si Brother Jenkins po, si Pastor Jenkins po, ay binigyan na po ng, taning. Palugit ang kanyang buhay. At nakakalungkot to dahil ang ating kapatid nito ay kilalang ministro. Siya po ay elders po sa church na to, isang respetadong ministro po sa Estados Unidos. Ay ang kanya po raw kidney ay talagang totally kidney failure, ang sabi po rito. So, hindi na po gumagana, kaya yung kidney pala natin, dapat iniingatan po natin dahil yan po ang sumasala sa ating mga kinakain at sa lahat, sa mga karne. Kaya ingat na lang po sa ating mga kinakain. So, pag-pray po natin dahil 1 week na lang po ang binigay sa kanyang pananatili sa ibabaw ng lupa.
So, hindi natin akong sakdal na kalooban ng Panginoon sa ating kapatid, pero walang imposible po sa ating mga pananalangin. Amen. Patuloy natin panalangin at magamit pa siya dahil, alam niyo, sabi ng ating pastor kanina, worldwide po ay ginamit siya at siya man po sa church pong ito ay may impluwensya sa ating iglesia at ginamit din po siya sa atin. So, sa maraming paraan. So, yun na po mga kapatid at alam niyo pa, napakatahimik po ng ating bayan ngayon, ano? Walang ulan, walang bagyo, pero alam niyo ba na ang bagyong si Pablo ay nananalasa sa Mindanao at marami rin po ang buhay ang napahamak, marami po mga ari-arian ang nasira at lahat na. So maganda lang po ang ating panahon, bagamat medyo umaambon-ambon, pero epekto lang po ito ng bagyong Pablo. So ipanalangin po natin at sabi nga ni Brother Rolly sa akin, naway ingatan po dahil pwedeng tumama sa kanila sa Bohol. At napakalakas ito, super typhoon, ang sabi po nila. So, hindi po tayo natutuwa sa mga bagay nito. Tayo po yung mananalangin para sa mga bagay nito, mga kapatid. Ipanalangin po natin ating mga kaibigan, ating mga kapatid, at ating mga kababayan, amen, sa dako ng Kabisayaan. Patuloy natin sa panalangin. So, yun lang po mga kapatid, ang mga naparating na pananalangin. Kung may mga panalangin ko sa inyong mga puso ngayon, ay idulog po natin sa Kanya dahil alam po natin, hindi niya tayo bibiguin sa ating paglapit sa Kanya. Sa oras pong ito. Amen. Tayo po lahat tatayo na. So, ang ating tagapagsalita sa gabing pong ito ay ang ating pong kapatid na paggaling po kami ng devotion, paggaling po kami ng overnight, gaya po kagabi, halos wala kaming tulog, ay nag-overnight na po kami, nag-devotion na po kami, nag-PF pa kami, tapos hanggang sa mga oras nito, ay buhay na buhay kami. Alive and kicking, sabi ng mga Amerikano. So, pero kapilin po natin ngayon si Pastor Pipito Makawili. Siya po yung ating regular na tagapagsalita every Tuesday, every Wednesday, first Wednesday of the month. So isang karangalan po natin, isang kagalakan po natin makabalita sa kanya at makadinig po sa kanya mula sa iglesia po sa dako ng San Pablo. So tayo po iaawit sa kanya sa oras pong ito. Awitin po natin, You Are My All in All. Amen. Siya naman lahat-lahat sa atin. Amen. Amen. Thank you, Lord. You are my all in all. Yan. You are my all in all. Seeking you as a precious gem. Lord, to keep up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I'm dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yes, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Last stanza. Subukan natin last stanza. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name.
You are my only. Yes, Lord. Hallelujah. When I fall down, you pick me up. When I'm dry, you fill my cup. You are my only. Jesus. Hallelujah. Last time, Pastor Pepito. Oh, Sinabi po ng iyong mga salita, Panginoon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Wala kaming ibang titingnan ngayong gabi kundi ikaw lang. Sa iyo namin itinuturo ang aming puso. Sa iyo namin itinataas ang aming mga kamay. Sa iyo namin inihahayag ang aming mga labi. Lord, buhay namin ay alay namin ngayong gabing ito, Panginoon. Itago mo po kami, Lord, sa iyong biyaya ngayong gabing ito. Itago mo kami, Panginoon, sa lilim ng iyong kapangyarihan upang ikaw, Panginoon, ang madakila. Ikaw ang makilala, Panginoon, ng iyong mga gawa sa dakong ito. Walang ibang maaaring parangalan kundi ikaw lamang. Walang bagay dito sa lupa, Lord, na maaaring itaas kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon. Lord, ayaw mo ang na ngayong gabing ito, ang buong, Lord, gawain ito ay maging, Lord, maging isang hain na magdadala, Panginoon, sa iyong harapan. Tulungan mo po kami ngayong gabi, samantalang pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili at ibinibigay namin, Panginoon, ang buong panahon na ito upang ikaw na siyang mga siwa sa buhay ng iyong mga nobya sa dakong ito. Salamat po, Ama, sa iyo ang aming kapurihan at ang mga pagpapalay nakalaan na para sa amin na siyang aming tatanggapin. To God be the highest glory, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Good evening, mga kapatid. Buksan po natin ating Bible sa Ephesians chapter 2, verse 10 to 15. Ephesians chapter 2, verse 10 to 15. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. That at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and stranger from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. But now in Christ Jesus you who sometime were far off, are made nigh by the blood of Christ. For He is our peace, who hath made both one,
and had broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinance, for to make in himself to twain one human, so making peace. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Makakaupo po kayo. So, praise the Lord. Salamat sa biyaya ng Panginoon sa ngayong gabi, sa pribilehiyo na tayo po'y makaparito sa kanyang harapan, sa kanyang presensya, at makapaglingkod ng mainam at malaya. So, ngayong gabi, nais ko pong mangusap, at ito'y pamagatang, we are His workmanship, created in Christ Jesus. We are His workmanship, created in Christ Jesus. Praise the Lord. Now, ang sabi dito, tayo raw ay workmanship ng Diyos. Nilikha sa ating Panginoong Kristo. Pag sinabing workmanship, sa dictionary, ang ibig sabihin nito ay thing that is made. Mga bagay na ginawa. That which has been made. A work of the works of God as creator. So, ang Diyos ang gumawa, siya ang lumikha ng isang dakilang bagay. Alam niyo, kapag ang Diyos ay gumagawa, ginagawa niya ito sa pinakamahusay na paggawa. Hindi niya ito ginagawa na parang ginagawa niya lang easy-easy. But lahat ng bawat ginagawa ng Panginoon, ito ay masterpiece sa kanyang harapan. Ito ang kanyang obra maestra. Kaya pinakamahusay sa lahat ng mga gawa ay ang gawa ng Diyos. At ito ay kanyang naipamalas. Ito ay kanyang pinatunayan. Wala siyang ginawa na pumalpak. Wala siyang ginawa na pinagsisihan niya patapos niya itong gawin. Amen. Lahat ng kanyang ginawa ay mabuti, kaaya-aya, at ang sabi, natutuwa siya sa lahat ng kanyang mga ginawa. Praise the Lord. Katulad ng paglikha noong una, kung babalikan po natin yung orihinal na kasaysayan sa paglikha noong una, ang sabi, ang Diyos, nang nilikha niya ang unang tao, at bago niya nilikha ang unang tao, nilikha niya muna ang lupa, nilikha niya ang langit, nilikha niya lahat ng bagay, at ang huli niyang nilikha ay ang tao. Ang sabi, nang nilikha niya ang tao, napaka-perfect, napakasakdal sa kanyang paningin. At nang tinitingnan niya ang lahat ng kanyang mga nilikha, ang sabi, ito ay napakainam na kanyang tinitingnan. Ang sabi niya, mabuti, mainam, how good it is. Napakaganda ng kanyang ginawa at ang sabi, ina-admire niya yung kanyang ginagawa. Hinahangaan niya yung kanyang mga ginagawa. At ang sabi, everything was perfect. Sakdal ang lahat ng bagay. Ang puno ay sakdal. Ang sabi, ang mga tao ay sakdal, si Adan ay sakdal. It was all perfect. Maging ang lugar na kanilang kinalalagyan, ang Eden, ay ang garden ng Diyos, ay napakasakdal na lugar. At ang sabi sa Ezekiel 28 verse 13, the garden of God, every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, and gold, the workmanship of thy tabrets, and of the pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. So, nandun lahat. Lahat ng mga mamahalin, lahat ng mga precious stone ay nandun, kapalibot doon sa halamanan ng Eden. At sabi, nandun lahat ng mga mahalagang bato ay naroon lahat. Kaya napakasakdal na lugar. Dahil sa lugar na yon, ang Diyos ay bumababa.
ang sakdal na Diyos ay bumababa upang katagpuin ang mga sakdal na tao. Everything is perfect. Sakdal lahat. How good it is. So ganon ang workmanship ng Diyos. Ganon ang masterpiece, ang obra maestra ng Diyos. Pinakamahusay. Hallelujah. Pinakamaganda, pinakamainam, pinaka-the best ang paglikha ng Diyos. Pero di kalaunan, ang sabi yung Eden, na kung saan ay naroon ang tao, si Satanas ay naroon din. At ang sabi, itong halamanang ito ay pinerbert ni Satanas. Naroon si Satanas na dating Lucifer at pinili niya yung lugar na yon para ganapin ang kanyang layunin kung paano taglay niya na ito noong una pa man, noong siya ay nasa langit, ay sinipa siya pababa. At ang sabi yung the very purpose ni Lucifer ay nandun pa rin, taglay niya pa rin at ipatuloy niya ito doon sa halamanan ng Eden. At ang sabi, si Lucifer ay naging devil at gusto niyang impluwensyahan ang tao. Gusto niyang yung sakdalan ng tao ay gawin niyang marumi, gawin niyang evil, gawin niyang bad influence sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. So, ginawa niya ito sa tao. At sabi, pero nung ang tao ay nahulog sa kasalanan, doon nabuksan ang pintuan para sa kaaway. Praise the Lord. At nagawa ni Satanas na yung dating sakdal na buhay, yung dating eternal life, ay nilagyan niya at hinasikan niya ng kamatayan, hinasikan niya ng karamdaman, hinasikan niya ng kahirapan, praise the Lord, ng mahulog sa kasalanan ng tao. Pero ang sabi, ang pag-ibig ng Diyos ay kinakailangang patunayan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawawala, naroon pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Still God was not willing to be defeated. Hindi hayaan ng Diyos ang tao ay manatili doon sa ganong kalagayan. Hindi hayaan ng Diyos ng tao ay manatiling talunan. Praise the Lord, dahil siya ay nilikhang workmanship. We are not, hindi lang tayo tumutukoy sa tao na nilikha ng Diyos, ng lahat ng tao may buhay ay nilikha ng Diyos, but tumutukoy tayo ngayong gabing ito sa sinasabi rito na we are His workmanship. Ito ay para sa mga nobya ni Kristo. Hallelujah. Amen. Na nung una ay maraming mga bagay sa buhay natin ay naging pakikibakan ng bawat isa. Praise the Lord. But hindi hinayaan ng Diyos na ikaw ay laging nadarapa. Hindi hayaan ng Diyos na ikaw ay laging nanlulupaypay, laging nangihina. Hindi gusto ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga siya ay gumawa ng paraan dahil sa kanyang pagmamahal. Ang sabi, ikaw ay nilikha niya kay Kristo Jesus. Dahil walang ibang paraan para ikaw ay magtagumpay, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Kailangan kang maibalik sa dati mong kalagayan. Kailangan kang maibalik doon sa pagiging sakdal nung una. Hallelujah! Praise the Lord! Kailangan kang ibalik doon sa dati. Amen! Now, ano ang paraan? Kailangan ang second creation sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kung paano nung una na napakaganda ng evaluation ng Diyos sa kanyang mga nilikha, gayon din naman, ang sabi, how much more is it impossible for Him to condemn His second creation? So kung paano nung una ang Diyos ay nasiyahan, lalo tigit sa pangalawa. Higit siyang masisiyahan. Dahil nung unang paglikha, ang sabi, hindi pa tuwirang sa Kanya. Pero ang sabi dito sa pangalawang paglikha,
Nagagawin ng Diyos, ito'y tuwiran na nakapaloob, nakakonekta sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! You are created anew. Ikaw ay lilikhaing bago. Kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus, you can do it for yourself. Hindi mo kaya. Walang sino mang tao ang magagawa niya na makabalik siya doon sa dating kalagayan. Samantalang ang Diyos, ang kanyang orihinal na paglikha sa tao ay sakdal. Amen. At gusto ng Diyos na ito'y maibalik na ang lahat, ang kanyang mga tinawag, iibalik doon sa ganung klase ng buhay. Hallelujah. Now, ang problema, hindi ito kayang gawin ng tao. Kahit ano pa ang kanyang gawin, hindi niya ito magagawa. Dahil kailangan niya ang kaloob, kailangan niya ang gift, kailangan niya ang grace ng Diyos. Naalala ko, sabi ng Panginoon, walang sino mang makalalapit sa akin, malibang ilapit ng Ama sa akin. Hallelujah! Kaya nga, walang taong pwedeng lumapit kay Kristo. Kung si Kristo ang susi, si Kristo ang kasagutan, ang sabi ni Kristo, walang makalalapit sa Kanya. Kapag inisip ng tao na lumapit sa Diyos nang hindi kay Kristo, hindi siya makalalapit sa Diyos. Hallelujah! Kapag inisip ng tao na lumapit kay Kristo Jesus, praise the Lord, ang ibig sabihin nito ay kaya niyang isuko ang kanyang sarili dahil ang lumalapit kay Kristo Jesus ay nagsusuko ng kanyang sarili. Nagsusuko ng kanyang buhay sa Panginoon. Yan ang tunay na paglapit. Hindi ka lumalapit dahil ikaw ay nangangailangan lamang. Dahil ikaw ay, praise God, wala kang ibang matakbuhan, kundi siya lamang. Tunay nga na wala kang ibang matatakbuhan, wala kang ibang malalapitan, na tugol sa iyong mga panalangin, walang kasagutan, kundi si Kristo lamang. Ang sabi ng awitin, praise the Lord, ang sabi ng awitin, siya ang Christ is the answer to all your problem. To all your trials. Praise God. Hallelujah. Amen. So walang ibang kasagutan, pero ang problema dito mga kapatid, libang ilapit ng Ama sa Kanya. Dahil pag ang tao ay lumapit kay Kristo, nagawa niyang makalapit kay Kristo, ibig sabihin niyan, ang Panginoon ay may pangako at sabi niya, ibibigay ko ang buhay na walang hanggan at siya ibabangon ko sa mga huling araw. At sa mga huling araw na ito, ibinabangon niya ang kanyang mga tinawag. Bilang patuloy na ikaw ay tinawag ng Diyos, ibabangon kanya sa mga huling araw. Amen. Praise the Lord. Ibabangon niya ang iyong pananampalataya. Ibabangon niya ang iyong pakikipagrelasyon. Ibabangon niya ang iyong ugnayan sa Kanya. Ibabangon niya ang isang sakdal na pamumuhay ng Kanyang mga tinawag. Hallelujah! Praise the Lord! Praise God. Now, kapag ang Diyos, ikaw ay isinilang niya, in Christ Jesus, ibig sabihin nito, ang Holy Spirit, ikaw ay sinilang niya sa Holy Spirit, sa pangalawang kapanganakan, sa Holy Spirit, at ang sabi, kapag ikaw ay naisilang sa Holy Spirit, kapag tinignan ka ng Diyos, hindi ka natitingnan ng Diyos na isang mahinang nobya. Hindi kanya natitingnan bilang isang tao na laging natatakot dahil parurusahan ng Diyos. Kapag tinignan ka ng Diyos, ikaw ay malayang makatitingin sa Kanya. Ikaw ay malayang makalalapit sa Kanya. Dahil kapag ikaw ay tinignan ng Diyos, nakikita niya ang Kanyang mga gawa sa pagkatao mo. Nakikita niya ang Kanyang sarili as a perfect work na nasa iyo. Hallelujah! Nakikita niya kanyang sarili. Glory! Glory to God! At ang sabi, He can't condemn you. Hindi kanya pwedeng i-blame, hindi kanya pwedeng parusahan.
Dahil hindi niya maaring parusahan ang kanyang sarili. Dahil kapag ikaw ay tiningnan niya, hindi ikaw ang nakikita niya, kundi ang nakikita niya ay ang kanyang sarili na nasa iyo. Ikaw ay nakatago sa kanyang sarili. Praise the Lord. Amen. Ikaw ay nandun sa kanyang likuran at siya ang humaharap sa lahat ng iyong pakikibaka. Siya ang humaharap sa lahat ng iyong hamon, sa lahat ng iyong laban sa buhay na ito. Siya ang humaharap. Siya ang iyong sandata. Siya ang iyong taguan. Hallelujah. Siya ang batong matibay na iyong kinatutungtungan. Praise the Lord. Kaya nga, panatag ang iyong kalooban. Because you are the workmanship of Jesus Christ. Glory to God. Now, paano niya ba ito ginagawa? Ang sabi, meron siyang supreme authority. Pero ginawa niya ito by grace. Sovereignty of grace. Sovereign of grace. Hindi dahil sa malakas kang tumalon. Hindi dahil sa malakas kang sumigaw. Hindi dahil sa malakas kang umiyak. Hindi dahil sa, praise God, marami kang awit ng pagpupuring alam. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. But because God, by His mercy, dahil sa habag, dahil sa biyaya ng Panginoon, ikaw ay nagagawa niyang ibalik sa dati, nagagawa kanyang dalhin sa iyong pinagmulan, dalhin sa iyong pinanggalingan, dalhin ka kay Kristo dahil ikaw ay galing sa Kanya. Hindi ka maaaring mawalay sa Kanya, ikaw ay bahagi niya, hindi ka maaaring maghiwalay. Hallelujah! At ibalik ang fellowship and looks upon you as a perfect work of His own. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, ipinaresent ko sa iyo ang aking dugo. Na-present ko sa iyo ang ang buhay. Praise God. At walang mali sa aking mga ginawa. Walang mali sa iyo. Ikaw ay biktima lamang ng isang pagkakamali. Glory. Hindi mo talaga gusto na ikaw ay magkasala. Hindi mo talaga gusto na ikaw ay magkamali. Pero ngayon, sabi niya, ipinapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng aking banal na dugo. Pinipresent kita bilang aking nilikha na napakainam, napakaganda sa aking harapan. Ikaw ay ang aking obra maestra. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Now, sabi sa Biblia, yamang kayo ay napapalibutan ng makapal na saksi sa buhay na ito. Praise the Lord. Maraming nakatingin sa iyo. Maraming nakakakita sa iyo. Maraming nagmamatiyag sa iyo. Maraming nagbabantay sa iyo. Hallelujah. At bawat nakikita sa iyo, maaaring makapagbigay ito ng inspirasyon sa iba, maaaring makapag-akay ito para sa mga malayo sa Diyos, palapit sa Diyos. Maaaring makapagbigay ito ng katuwaan para sa iba. But kapag ikaw, ang buhay mo'y inilalantad ng Diyos, ang sabi, idinedeclare mo, hindi ang iyong sarili, kundi si Kristong nasa iyo. Kaya nga, anumang kapintasan na maaaring ibuta sa iyo ng iba, ito ay ibabalik sa Panginoon. Dadadamay ang pangalan ng Panginoon. You might declare your character, ang sabi. Ipinapahayag mo ang katangian ni Kristong nasa iyo. Ipinapahayag mo ang kanyang mga ugali, ang kanyang, praise God, anumang nakuha mo mula kay Kristo, ito ipinapahayag mo. Dahil ang sabi sa Biblia, ikaw ngayon ay nababasa. Ikaw ngayon ay naahayag, nakikita ng tao para silang mga may hawak ng libro at nagbabasa. At kapag tinitingnan kanila, nababasa nila si Kristo sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Ang sabi sa Biblia, the word through us as written epistles read of all men. Nababasa ng lahat ng tao.
Amen. Now, hindi lamang tayo tumutukoy sa isang tao. Kasi pag sinabi nating tao, merong taong natural, pero lampasan natin yung pagiging natural. Dahil kung dito lang tayo titingin, mahina. Mahina ito. Wala itong kakayahan. Praise the Lord. We're talking to the Spirit that's moving in that man. Hallelujah. Amen. Hindi lang ikaw. Dahil kung ikaw ang pag-uusapan, wala tayong pwedeng makita sa katawang ito na walang Espiritu. Kung walang Espiritu. Pero kung nasa iyo ang Espiritu Santo, ito'y napakagandang pag-usapan sa Panginoon. Dahil, praise God, ito ay nagbibigay ng kaluguran sa kanyang harapan. Ang pinag-uusapan ay ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo, na nananahan sa iyo. Kaya nga, ito ay isang supernatural na karakter. Dahil supernatural, ang sabi, madali para sa iyo ang rumespeto sa iyong kapwa. Madali para sa iyo ang igalang ang iba. Amen? Madali para sa iyo ang submission. Madali para sa iyo ang mga bagay na dating hindi mo kayang gawin ng una. Dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Madali para sa iyo ang magmahal. Amen? Hindi lamang doon sa mga taong minamahal mo. Kahit sa mga taong mahirap mahalin. Nagagawa mong mahalin ang mga taong hindi karapat-dapat mahalin. Dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Nagagawa niyong magmahalan sa bawat isa. Nagagawa niyong magpatawaran. Nagagawa niyong limutin ang mga bagay na mali sa mga nakaraang buhay, sa mga nakaraang panahon. Hallelujah! Dahil tayo sumusulong. Ang sabi sa Biblia, let us go unto perfection. Nagpapatuloy ako, hindi lamang doon sa doktrinang nakuha ko, hindi lamang doon sa mga doktrina ng mensaheng nalaman ko, kapag ako ay dumadalo ng, praise God, ng devotion. Amen? Isang magandang bagay na marami kang natututunan, marami kang nalalaman. Kaya nga doon sa mga uma-absent sa devotion, maraming nawawala sa inyo. Mga kalalakihan na pala absent. Sa pagdidevotion, hindi nyo ba alam na maraming nawawala sa inyo? Dahil bawat mensaheng tinatalakay ay napakainam, inspirado ng Holy Spirit. Dahil ang Espiritu Santo ang pinag-uusapan, ang Diyos ay naghahayag ng kanyang sarili sa mga kalalakihan. Praise the Lord! Isang magandang bagay na ito'y makuha mo. Napakasarap kainin ang salita ng Diyos. Napakasarap kainin ang mga katotohanan ng salita. Ang sabi, walang ibang pwedeng pagpahayagan ito, kundi yung mga pinili. Pero minsan yung mga pinili, natutulog sa pansitan. Abala sa mga bagay-bagay. Hallelujah! Kung ano-ano ang mga pinag-iisip. Praise the Lord! Glory to God! So, ang sabi, exhort one another, talk good of each other, that's what we should do. That's what we should do. Yan ang dapat mong gawin. So, magandang bagay na meron kang nalalaman, pero hindi ka tumitigil doon sa nalaman mo. Dahil ang ibig sabihin yan, magiging, sabi, wala kang buhay naman na makukuha dyan kung hanggang dito lang yan. Amen? So, ang doktrina, kapag inilagay mo sa isip mo, meron kang nalaman, pero ano nagawa sa iyo niyan? Praise the Lord, ang sabi, let us go unto perfection. Dalhin mo siya sa perfection. Dalhin mo siya sa kasakdalan. Meron ka ng pattern, meron ka ng susundan. Ito ang gusto ng Diyos, isang klase ng buhay na kakaiba. Isang peculiar na buhay. Praise the Lord. Isang buhay na hindi maintindihan. Dahil si Kristo'y nabuhay sa mundong ito na hindi naintindihan. Hindi naunawaan. Kaya ang buhay mo'y isang buhay na di maintindihan. Hindi maunawaan.
Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Now, hindi natin kinukuha yung pamamaraan o yung mga trend ng mundong ito. Gusto natin maging peculiar. Gusto natin ang buhay natin ay kakaiba. At ang isang maganda sa peculiar ay sineset aside ang buhay. Nakabukod ka. Ibinubukod ka dahil inihahanda ka. May pinaghahandaan sa iyo. Dahil ang nobya ay naghahanda. He made herself ready. Saan naghahanda ang nobya? Kaya nga ikaw ay binubukod. Hindi ka maaaring mabuhay na kasama ng halakhak ng sanlibutan. Hindi ka maaaring maging masaya na kasama ang mga walang katuturang mga kwentuhan. Hindi ka maaaring maging masaya kung ang pag-uusapan lamang ay mga puro kabalbalan. But ikaw ay magiging masaya kapag ang pinag-uusapan natin, si Kristong nagpapalakas sa atin. Hallelujah! To be a called out of people, a blessed, holy nation, living lives that above reproach. Kahit may mga criticism, magagawa mong lakaran ng mas mataas dahil ang pananampalataya mo'y mataas. Behaving ourselves just like He would, working in us, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Now, pag bibili kayo ng isang bagay, meron kayong kailangan, halimbawa, bibili kayo ng ilaw, huwag kayong bibili agad nang hindi nyo tinetesting. Hindi ba? Ganyan ang pagbili. Gusto nyo makatiyak, nang binibili ninyo ay ang pera ninyo hindi masasayang. Ang sabi, kailangan yung garantisado. Kailangan yung subok. May tibay. Ano pa? May tatag. Maasahan. Praise the Lord. Mapagkakatiwalaan. Meron pa? Garantisado. Di ba? Pag sinabi garantisado, sigurado, aprobado, obligado ka magbayad. Praise the Lord. So, garantisado pag ikaw ay bumibili. Pero kung hindi mo matitiyak na maaasahan yung binili mo, maaaring hindi mo yan bilhin. Dahil minsan sa mga tindahan, meron silang policy na no return. Kaya nga hindi ko na sinulo yung no exchange. Sabi ko, no return lang. Di ba? So, hanggat maaari, ayaw ng tindahan na mayroong sinasoling bagay sa kanya. Kaya para maging wise ka, yung bibilin mo, doon pa lang, testingin mo lang mabuti. Para na sa gayon ay hindi ka maistorbo sa oras mo. Amen. So, dapat garantisado, exactly. Dahil kung hindi garantisado, mag-aalinlangan ka. Baka hindi mo bilhin yung bagay na gusto mong bilhin. Hallelujah. Now, ganyan ang Panginoon. Nang siya'y lumikha, ang sabi niya, garantisado to. Hallelujah. Epektibo ito. Nang kinuha ka ng Panginoon, epektibo ka. Sa anong paraan? Kay Kristo Jesus. Amen. Maaari sa paningin ng iba, hindi ka effective. Pero kay Kristo, natutuwa siya sa iyo. Glory to God. Dahil ikaw ay nilikha niya para sa Kanya. Now, nagumpisa yung workmanship muli. No? Kailan ito nagumpisa? Kay Abraham. Nang ang Panginoon ay nakipagtipan sa kanya, ang sabi, ang tipan ng Diyos kay Abraham ay unconditional. Ano ibig sabihin ng unconditional? Limit by no condition. Walang hininging kapalit ang Diyos kay Abraham. Praise the Lord. Unconditional ang kanyang pangako. At ang sabi, ito ay nagpatuloy. At makikita natin, mga kapatid, na
ang saligan ng mga gawa ng Diyos. Ang saligan ng masterpiece ng Diyos sa pamamagitan ng mga patriarka. Umpisa kay Abraham. Una, si Abraham. Ano ba si Abraham? Si Abraham ay nagre-represent ng pananampalataya. Great faith. Ang sabi, bakit naging great faith? Si Abraham, dahil sa mga panahon na siya ay pinangakuan ng Diyos, nung siya ay doon pa sa dati niyang kinalulugaran, ang sabi, tinawag siya ng Panginoon, ang sabi sa kanya, umalis ka dyan. Walang kaabog-abog. Hindi niya nga alam kung saan siya pupunta, pero sumunod siya sa utos ng Diyos. Bahala na, dahil sinabi ng Diyos, ako'y panatag na sumusunod sa Kanya, alam ko na merong pagdadalhan sa akin ng Diyos. Praise the Lord. Now, pinangakuan siya ng Panginoon ng anak. Kailan nangyari? 25 years bago dumating yung anak. Ang sabi si Abraham ay hindi natigatig. Hindi siya nanlumo, hindi siya nanlupaypay, hindi bumaba ang kanyang pananampalataya. Habang tumatagal ang panahon, lalo siyang nananabik. Sa pagdating ng pangako ng Diyos, ang pag-aalinlangan ay hindi niya inilagay sa puso niya. Kaya siya tinawag na Father of Faith. Hallelujah. Maaring sa mga panahon na kanyang paghihintay, may mga tao na ma-encounter niya na against sa kanyang mga paghihintay. Marahil ay i-discourage siya, pero ang sabi, hindi siya natigatig. Hindi siya, praise God, nag-aalinlangan sa pangako ng Panginoon. Yan ang unang saligan ng gawa ng Diyos. Yan ang unang saligan sa iyo ng Panginoon. Kaya sinabi niya, we are His workmanship. Ano ang saligan niya? Meron kang pananampalataya sa Kanya. Katulad ni Abraham. At ang pangako ay hindi lamang kay Abraham, kundi sa mga binhi ni Abraham. Amen. Hindi ito sa natural na binhi, kundi spiritual na binhi. Tumutukoy ito sa ating Panginoong Jesucristo. Abraham being a type of God. Amen. Hallelujah. Then, pangalawa, ang sabi, saligan ng gawa ng Diyos, pangalawa, si Isaac. Sino si Isaac? Si Isaac ay anak ng pangako. Pinangakuan si Abraham at si Isaac ang pangako. Hallelujah. Now, si Isaac ay nagre-represent ng love. Bakit love? Dahil si Abraham bilang tipo ng Diyos, inialay niya ang kanyang anak sa Genesis chapter 22. Di ba? Sabi nung inialay niya ang kanyang anak at umakyat sila ng bundok ng Moriah. Sabi, dala-dala niya ang kanyang anak at dala-dala niya yung mga kahoy na ipanggagatong para doon sa alay. Praise God. Now, ang sabi, lahat ng bagay ito'y tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Ito'y foreshadow ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang Panginoon ay nagpasa ng kahoy na krus patungo sa Kalbaryo upang ialay at ihandog ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig sa iyo ng Diyos. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Foreshadow ng ating Panginoon, love. Ang mga tinawag ng Panginoon na katulad niya, sabi, we are His workmanship by love. Meron kang agapaw, love. Amen. Meron kang pag-ibig ng Diyos. Dahil ikaw ay lumapit sa Kanya at inilapit ka ng Ama kay Kristo Jesus. And the third is si Jacob. Sino si Jacob? Ang kahulugan ng Jacob ay deceiver. Isang mandaraya. Saan siya nandaya? Si Jacob ay hindi anak na panganay. Di ba? Ang anak na panganay ay si Esau. Pero ang sabi, dapat si Esau ang babasbasan. Pero ginawa ni Jacob, dinaya niya ang kanyang kapatid, at yung kanyang kapatid ay, ang sabi, kanya itong inanduga ng isang platong pagkain, kapalit ng kanyang pagkapanganay, at pumayag naman itong si Esau. At doon sa bagay na yon, sinabing siya ay isang mandaraya. But, si Jacob, kung marirealize natin ang buhay niya ay tunay, siya ay nagpapatunay
na nagre-represent siya ng napakahalagang bagay sa iyong buhay. Ano yon? Grace. Grace. Ang grace ng Diyos kay Jacob, all the time, hindi ito nawala sa kanya. Hindi ito nawala sa kanya sa kabila ng kanyang pagiging deceiver. Mga kapatid, hindi nawala ang biyaya ng Diyos sa iyo. Amen? Nang tinawag ka ng Panginoon, nasa iyo ang kanyang biyaya noong una pa man. Kahit nung ikaw ay nandun pa sa daigdig ng kasalanan, nandun ang biyaya ng Diyos sa iyo. Dahil ikaw ay nasa kanyang kaisipan. Simula pa nung una, kahit ikaw ay nagkakamali, ang pagpapatawad ay unlimited. Ang biyaya ng Diyos ay unlimited. Nagpapatuloy sa iyo ang biyaya ng Panginoon. Hindi ko alam sa inyo. Pero ang tanong ko lang, hindi tayo nagkulang sa lahat ng bagay. Hindi nagkulang ang Diyos sa iyo. Dahil sapat ang kanyang biyaya sa buhay mo. Sa anong anggulo ng iyong buhay nangailangan ka sa Kanya? Walang bagay sa buhay mo na hindi mo sa Diyos matatagpuan. Na hindi mo sa Kanya makukuha. Ano man ang kailangan mo, wala kang ibang tatakbuhan kundi siya lamang. Wala kang ibang maasahan kundi siya lang. Pero ang sabi, kapag ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, hindi ka mabibigo. Mabibigo ka sa kaibigan mo. Minsan lumapit ka sa Kanya. Pero sa Diyos, hindi ka bibiguin. May mga taong nangako sa iyo, pero ang pangako ay hindi naging totoo. Pero kay Kristo Jesus, wala siyang sinabi sa iyo. Wala siyang ipinangako na hindi niya kayang patunayan sa iyo. Hallelujah! Grace, saligan ng pagtawag ng Diyos sa iyo. Grace, faith, love, grace. And then, ikaapat na patriarka, si Joseph. Sino si Joseph? Wala tayong masyadong masasabi na pangit na bagay kay Joseph. Dahil si Joseph ay nagre-represent ng is a perfection. Perfected one. Hallelujah. Praise the Lord. Now, sa kabila ng kanyang pagiging sakdal, kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, ang kanyang buhay ay hindi maintindihan. But yun ang paraan para maligtas ang bayang Israel. Now, si Joseph, siya ang porsyado ng buhay ng ating Panginoon Kristo. Perfection. Hallelujah. Praise God, ang buhay ni Joseph ay katulad ni Kristo. Sa maraming pagkakataon, sa maraming bagay. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Joseph was hated by his brethren. Ang sabi, tinapos siya sa balon. Supposed to be, siguro ay patay na ang tingin nila. Iniwanan, pinabayaan. Pero sa bandang huli, itinaas. Naging gobernador ng Egypt. Hallelujah. Ang Panginoon sa Kristo, di ba? Pinarusahan, pinako sa krus, niloroan, pinagtawanan, hinubaran. Wala kang makitang magandang anyo sa ating Panginoon sa Kristo. Pero nung itinaas siya sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, ang sabi, nagdiwang ang langit. Nalungkot ang langit, pero sa bandang huli, nagdiwang ang mga anak ng Diyos dahil sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ang sabi, nabuksan. Amen, nabuksan ang kaligtasan. Nabuksan ang pintuan ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Now, ang workmanship, his workmanship, ito ay nagtuturo pabalik kay Kristo. Kaya kung meron kang dapat ituro, si Kristo.
Amen. Dahil ikaw ay nilikha niyang obra maestra ni Kristo. Siya ang sakdal na gawa. Hallelujah. Ang mga gawa mo ay ang gawa ni Kristo na nasa iyo, nasa nobya. Siya ang sakdal na gawa na nasa bride. Praise the Lord. Wala kang gagawin nang hindi si Kristo ang gumagawa. Hallelujah. Dahil itinuturo mo siya. Siya ang mananagot sa iyong buhay. Dahil hindi niya pinagsisihang tinawag ka niya. Hallelujah. Praise the Lord. Now, ngayong gabi, gusto ko magtapos dito sa 1 Chronicle chapter 28, verse 20. First Chronicles 28:20. Sabi dito, and David said to Solomon, his son, ang sabi niya, be strong and of good courage, and do it, fear not, nor be dismayed. For the Lord God, even my God, will be with thee. He will not fail thee, nor forsake thee, until thou hast finished all the work for the service of the house of the Lord. Sabi si David ay nagbigay ng bilin sa kanyang anak na si Solomon. Ang sabi niya, Solomon, ikaw ay magpakatibay. Ikaw ay magpakalakas. Ikaw ay magpakatatag. Hallelujah. Now, ito ay isang personal na bilin ng isang ama sa kanyang anak. Ang sabi ng Panginoon sa iyo, anak, nilikha kita, magpakatatag ka. Darating ang panahon, minsan ay parang nangihina ka. Amen? Minsan parang nadi-discourage ka na sa mga nangyayari sa iyong buhay. Minsan dumarating yung takot sa iyo. Mga agam-agam sa kinabukasan ng iyong mga anak. Marahil. Minsan nadidismaya ka na sa mga nangyayari sa takbo ng buhay mo. Pero ang sabi ng Panginoon sa iyo, be strong. Be strong. Be of good courage. Fear not, nor be dismayed. Dahil ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. Kung paano si David ay sinamahan ng Panginoon, ganon din ang kanyang anak, na kanyang sinasabihan na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hallelujah. Now, meron siyang gagampanan. Ang sabi, nor forsake thee until thou hast finished all the work for the service of the house of the Lord. So, sa iyong panahon, ikaw ang nataasan na magpatayo ng bahay ng Diyos. Kung hindi ka magpapakatatag, hindi mo yan matatapos. Ang sabi niya kay Solomon, siya yung natasan. Ito ay tumutukoy sa isang physical na structure, house of the Lord. Alam natin na siya, si Solomon, ang nautusan ng Diyos na gumawa ng bahay ng Panginoon. Praise the Lord. Now, ganun din sa buhay natin. Ang sabi, kung hindi ka magpapakatatag, ang sabi, ano ang maitatayo mo? Paano mo mailalagay ang iyong buhay sa pundasyon na dapat mong tayuan kung ikaw ay lupaypay, kung ikaw ay laging nadidiscourage, kung ikaw ay laging natatakot, kung ikaw ay laging nadidismaya. Kaya ang sabi niya, ito ang gawin mo. Matatapos mo ang lahat ng mga layunin ng Diyos sa iyong buhay. And verse 21, ang sabi dito, and behold, 1 Chronicle again, 28, verse 21, and behold, the courses of the priests and the Levites, even they shall be with thee for all the service of the house of God, and there shall be with thee for all manner of work or workmanship, every willing skillful man, for any manner of service. Also the princes and all the people will be holy at thy commandment. Siya'y mapapasunod sa iyo. Silang lahat. Ang sabi, ito'y tumutukoy, mga kapatid, hindi lamang, nung una, ito'y tumukoy sa house of the Lord, sa bahay, na templo, na pisikal. Pero ang verse 21 ay tumutukoy ito sa katawan, sa body. Ang sabi, mga naglilingkod sa Panginoon, the courses of the priests
and the Levites, for all the service of the house of God, for all the manner of workmanship, every willing, skillful man, mga naglilingkod sa Panginoon na alam nila kung ano yung kanilang ginagawa. Alam nila ang gampanin nila. At masaya sila sa kung ano yung ginagawa nila. Meron silang kakayahan na maglingkod sa Panginoon. Hindi sila malamyang naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod silang masasaya. Dahil skillful, dahil yon ang skill nila. Ang sabi, ano ba skill mo? Wala akong pinag-aralan eh. Pero pag naglilingkod ka sa Panginoon, ang sabi, the highest calling of God. Diba? Ang mga tinawag ng Diyos, naglilingkod sa Kanya, skillful man. Hallelujah. May mga taong skilled. May mga taong maraming alam. Pero saan nila dinadala ang kanilang alam? Diba? Imbis na gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi nagagamit. Samantalang may mga tao na ang alam lang ay maglingkod sa Panginoon, pero ang sabi, nagawa nila yung layunin nila sa Diyos. Praise the Lord, dahil ang pinakamataas na pagtawag sa isang tao, yung ikaw ay masumpungan na naglilingkod sa presensya ng Panginoon. At alam mo ang ginagawa mo. Hindi ka nangangapa. Alam mo ang pagiging trusty mo, alam mo ang pagiging deacon mo, alam mo ang lahat ng ginagawa mo dito sa church, alam mo ang pangangaral mo, alam mo ang praise God, alam mo ang paghayo mo, alam mo ang administration, alam mo lahat yan. Hallelujah, alam mo ang pag-upo mo dyan. Hindi ka dyan nagbubutas ng bangko dahil dati na yung butas. Praise the Lord. Alam mo lahat ng bagay. Amen, hindi ka nangangapa. At hindi ka nagtatanong sa Panginoon, Lord, ano gagawin ko? Alam mo na. Alam mo na yan. Amen, alam mo na yan. At ang lahat ng yan ay dahil sa utos ng Diyos at dahil commandment. Sa utos ng Panginoon. Tayo ay nasa ilalim ng kautusan ng Panginoon. Hindi sa kautusan ng tao, kundi sa kautusan ng Diyos. Praise the Lord. Alam niyo, minsan, tayo mga tao, mga bride, meron kang mga tao na gustong-gusto mong kasama siya. Di ba? Pagkasama mo siya, maraming magandang bagay na pwede kang makuha sa kanya. Marami kang napupulot sa kanya, sa mga sinasabi niya, sa mga nakikita mo sa buhay niya. Praise the Lord. At masarap kasama yung mga tao na nakaka-inspired. Bang pagkasama mo siya, tumataas yung level ng iyong paglilingkod, tumataas ang iyong pananampalataya, at ikaw ay, praise God, napapaalalahanan ka. Di ba? At kung meron mang magandang kasama, araw-araw, walang iba kundi kayo. Praise the Lord. Kayo ang gustong kasama ng iba. Kung may mga taong naghahanap ng mabuting bagay na pwede nilang makuha, hindi nila makita sa mundo. Pero kung kayo ang matatagpuan nila, sigurado ako, kayo ang hahanapin nila. Praise the Lord. Ano ang pwede nilang makita sa iyo? Si Kristo Jesus. Dahil nilikha ka niya, we are His workmanship. Amen? Ikaw ang masterpiece. Ikaw ang obra maestra ng Diyos na gustong-gusto niyang laging nakikita. Na gustong-gusto niyang laging nandyan, nakikinig. Gustong-gusto niyang laging number 1 na sumusunod sa kanyang mga utos. Ikaw ang gusto ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. God bless you. Amen. Witin natin yung masterpiece. Bago tayo manalangin ngayong gabi. Yes, Lord, we thank you.
Yes, oh God. We are the masterpiece of the Word of God. We are His chosen ones. In Him we abide. Last masyado. Last. We are the masterpiece. Thank you, Lord. Of the Word of God. Thank you, Lord. Thank you, Father. We are His chosen ones. In Him we abide. We are the blood of Christ by the Spirit dwelling within. Yes, Lord. We are His masterpiece, created in Him. Amen. Pakinggan niyo ito. The great sculptor began. Thank you, Lord. He shone in his mind. Started out. Started out to create a masterpiece of all time. But his masterpiece fell, and his heart was torn into. Yes, Lord. So, started out to build his masterpiece anew. Thank you, Lord. We are the masterpiece of the Word of God. Thank you, Lord, for making us that. Yes, we are His chosen ones. In Him we abide. Yes, Lord. We are the blood of Christ by the Spirit dwelling within. Thank you, Lord Jesus. Amen. We are His masterpiece, created in Him. Yes, Lord. Hallelujah. Started with foundation, the patriarchs of old. He built the body by the Word. Hallelujah. He built the body by the Word. A wonder to behold. Hallelujah, Lord. Of all, the head came down. Perfection was complete. Tayo lahat ito may abang inawit natin. For He alone was the one who could be the masterpiece. Hallelujah. Thank you, Lord. Of the Word of God. Thank you, Jesus, your workmanship. We are His chosen ones. In Him we abide, O Lord.
Hallelujah. We are the blood of Christ by the Spirit dwelling within. Thank you, Jesus. We are His masterpiece, created in Him. Yes, Lord. Hallelujah. And when He looked upon Him, and when He looked upon Him, He was so inspired. Yes, oh God. Smote Him to make Him speak and bring forth His bride. Thank you, Lord. She's not another piece, just a part of Him. He's taken 2,000 years building a masterpiece again. Tayong lahat, we are the masterpiece. Claim that tonight. The masterpiece of the Word of God. Oh Lord Jesus. And we are His chosen ones. In Him we abide. We are the blood of Christ by the Spirit dwelling within. Help us, Lord. We are His masterpiece, created in Him. Just one more time now. Amen. Help us, Lord, to see it. We are the masterpiece of the Word of God. Subukan niyo sumabay. We are His chosen ones. In Him we abide. We are the blood of Christ by the Spirit dwelling within. Yes, oh Lord. Hallelujah. We are His masterpiece, created in Him. Hallelujah. We are His workmanship. Tayo ang ebidensya ng husay ng ating Panginoon. Noong unang likhain ng Diyos ang tao, nilikha niya sa larawan niya, ang sabi sa Biblia. And that was Adam. But then he fell in sin. Ang sabi ni Brother Branham, yung larawan ay sumupsup. Ito'y nalugmok. Pero hindi pinabayaan ni Lord na nakalugmok ang larawan na yun. Ang sabi niya, nagtrabaho siya kagad. At ito'y kanyang tinayo muli. At nagsimula siya sa pamamagitan ng mga patriarka. Abraham ang pag-ibig, Abraham ang pananampalataya, Isaac ang pag-ibig, Jacob ang biyaya, and then Joseph ang perfection. Yun ang pinakapundasyon ng kanyang larawan na muling itinatayo. Pagkatapos, ay tinayo niya yung katawan sa pamamagitan ng mga propeta, the Word. But then, ang sabi, sa dulo, ay dumating ang ulo. Walang iba kundi si Kristo Jesus. Amen. At alam niyo, si Kristo, siya ang sakdal na larawan ng Diyos. The express image of God. Isipin niyo ito.
Hindi kayo nilikha doon kay Abraham o kay Isaac o doon sa mga patriarka, ni hindi sa mga propeta. Ang identity natin ay sa ulo, kay Kristo. Amen? Tayo ay nilikha kay Kristo. Amen? Noong ang larawan ay naibalik sa kasakdalan sa pamamagitan ni Kristo, saka nilikha itong pagkataong taglay natin ngayon. The new creation. Can you say amen? Ang bagong kapanganakan. Ang identity natin, hindi lang kay Abraham, hindi lang kay Isaac, hindi lang kay Moses, hindi lang sa mga propeta. Ang identity natin ay doon sa perfect image. Kay Christ. Kaya kagaya ng sabi ng ating kapatid, Brother Pepito, pag tinitignan tayo, amen, malamang ang Diyos ay napapangiti. He's admiring His work. Ang iglesia ay dumating sa kasakdalan ng larawan ni Kristo. At kayo yung nandoon sa panahong yun. Kayo ang nasa panahong ito, sa uling panahon kung saan ang kasakdalan ng larawan ay dapat maipahayag. And we are that image. Image of perfection. Kapag yung larawang yun ang ating inihaharap sa ating paglapit sa altar, sa ating panalangin, hindi kayang tanggihan ng Diyos. This is my beloved Son. Ang sabi niya, in whom I am well pleased. Kung ang inyong identity ay na kay Kristo at lalapit kayo sa Kanya, hindi sa inyong sariling mabuting gawa, hindi sa anumang merit ng inyong sarili, kundi dahil kay Kristo, hindi kayo pwedeng tanggihan ng Diyos. That's why we come to Him in the name of the Lord Jesus Christ. We pray in the name of the Lord Jesus Christ. Dahil gusto nating ipaalala sa Diyos, Lord, kami ay na kay Kristo. Kami yari kay Kristo. Amen. Gusto kong sa ating panalangin ngayong gabi, gusto kong magdagdag ng request. Narinig ko, nabalitaan ko na si Brother Mauro Yasay ay na-diagnose na merong cancer sa lalamunan. At siya po ay inoperahan na. Pero yun po ang diagnosis ng doktor. But then alam natin na yun ay base lamang sa pinag-aralan ng doktor. Base lamang sa kanilang pagsusuri. Pero merong mas dakilang doktor kaysa sa mga doktor na yun. Nais natin itaas si Brother Mauro Yasay sa gabing ito na ang Panginoon ay gumawa ng himala sa kanya. Pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, amen, ay itaboy ang espiritu ng cancer at ibalik ang perfect na kalusugan ng ating kapatid. Kung paanong ang Diyos ay naibalik niya ang perfect image. Siya ang dakilang restorer. Can you say amen? Amen. Mas dakila yung kesa sa creative power. Kapag ang Diyos, amen, ay nagpanumbalik, yun ay mas dakilang kapangyarihan niya. Madali lang ang maglikha, pero para i-restore ang isang bagay na nasira, ay higit na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. And God is able to restore Brother Mauro's health. Kaya mga karamdaman na narinig natin, kayang ipanumbalik ni Lord. Amen. Ang pinakasukdulan ng kanyang kapangyarihan ay ang kapangyarihan niyang magpanumbalik. Kaya tayo ang larawan ng sukdulang kapangyarihan ng ating Panginoon dahil tayo ay naipanumbalik sa uling panahon. In that perfect image. Dear God, kami po ay lumalapit. Taglay ang kapahayagang ito, Panginoon, na kami ay nilikha mo kay Kristo. Hindi basta-bastang likha, Panginoon. Ikinabit mo ang iyong pangalan sa aming pagkakalikha. Kung paanong, Lord, ang mga produkto ay nagbubunyi sa kanyang pangalan, kanilang mga pangalan. At Lord, nilalagay ang kanilang mga tatak doon dahil doon sila nakilala sa kalidad ng kanilang mga gawa. Panginoon, salamat dahil hindi ka nahiyang ilagay ang iyong pangalan sa amin. At sabihin na ang mga taong yan ay nilikha sa akin. Sila'y may selyo ng Espiritu Santo. Walang katulad nila dito sa ibabaw ng lupa. Tinataya ko ang aking pangalan para sa kanila. And Lord, in that name, we come to you tonight. Amin pong idudulog ang mga request na narinig mo, Ama, pinahayag ng iyong mga anak. Luluhod kami, uupo kami, anumang posisyon, O Lord, but we come in the name of the Lord tonight. Bilang mga nilikha mo kay Kristo Jesus. This is not just the old man's
speaking and praying, but this is the new creature in Christ, praying, Lord, para sa mga pangailangan, para sa mga mahal naming kapatid na nangailangan ng tulong mo ngayong gabi. Patuloy tayong manalangin, mga kapatid.
Thank you, Jesus. Yes, Lord. Amen. Banal mong tahanan. Thank you, Father, for making us them. Yes, Lord. Yes, oh Lord. Yes. Yes, Lord. Puso ko'y dumudulog sa iyo, nagpapakumbaba't nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo. Tayo natin tumayo. Paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Just sing it one more time now. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. We praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Gusto kong tawagin si Brother Ruben Herbano para tayo ay pangunahan sa panalangin bilang pagtatapos ngayong gabi. God bless you, Brother Ruben. Hallelujah. Patuloy niyo ipag-pray si Brother Pepito at ang Church sa San Pablo. Huwag niyo pong kakalimutan sa inyong mga panalangin, ating mga kapatid. God bless you. Hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Ama, ito kami, Panginoon, Lord. Tunay, Panginoon, na pinagpala mo na naman kami, Panginoon, sa gabing ito, Lord. At inalantad mo, Panginoon, sa amin, Panginoon, mula pa kagabi, Panginoon, kung paano ka, Lord, kumilos sa aming kalagitnaan, Lord. O paano mo kami pinagpapala, Panginoon, Lord Jesus. At sa oras sandaling ito, Panginoon, Lord, ang aming mga puso, Panginoon, Lord, ay, Lord, inisdarap mo, Panginoon, Lord Jesus, ang aming pananampalataya, Panginoon, na minsan, Panginoon, Lord, patawad po, Panginoon, na minsan ikinaya namin, Panginoon, naming sarili, Panginoon. Lord, ngunit, Lord,
napakainam, Panginoon, Lord, na malaman namin, Panginoon, na kami yung nilikha, Panginoon. Lord, espesyal na nilikha mo, Panginoon, Lord, hallelujah, may display ang iyong buhay, Panginoon. Lord, ang buhay na mayroon kami, Panginoon, Lord Jesus. Kaya salamat po sa iyong biyaya. Salamat sa buhay naming kapatid, Panginoon, Lord, Pastor Pipito, Panginoon, Lord, na patuloy mong ginagamit. Ganon din po, Panginoon, sa aming pastor, Panginoon, Lord, Pastor Ray, Panginoon, Lord, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, Lord, patuloy na punuan, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, Lord, na nauhaw sa iyong mga salita, Salamat po ng marami, O God, Lord, sa iyo namin pinagtagubilin ang lahat, pinagkatiwala ang lahat. O God, Lord, anuman ang aming alalahanin, Panginoon, Lord Jesus, ay pinagkatiwala namin sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, samahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Ama, na dalhin namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, habang kami naghihintay sa iyo, Lord, sa aming paglabas mula sa bahay panambahan na ito, Panginoon, Lord, nawa madala namin ito sa aming mga tahanan, Lord. At Lord, masumpungan ito ng aming mga, Lord, ng aming kapamilya, Panginoon, ng aming mga kapitbahay, Panginoon. O God, Lord, na makita nila ito, Panginoon, na iba ka, Panginoon, na kumilos sa amin. Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon, ng marami sa iyo namin na pinagtagubilin ng lahat, pinabalik ng lahat ng kapurihan ng In Jesus Christ name we pray. Amen. Amen. Naging blessing sa ating si Brother Pipito. Amen. Sana maging blessing din kayo sa kanya. God bless you. Kamayan tayo sa isa't isa. Hallelujah. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas